tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkikipaglaban para sa kapayapaan na pinaghirapang makabit ng mga veterano ng digmaan. Naging sentro ito ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Leyte Gulf Landings kung saan binitiwan ni General Douglas MacArthur ang mga katagang "I shall return". Yan ang ulat ni Bella Lesboras live. Bella. Dominic, naging makabuluhan ang paggunita ng anibersaryo ng Leyte Gulf Landing dito nga sa probinsya ng Leyte. Panawagan ng administrasyon sa pagtutulungan ng bawat isa naway mapanatili ang kaayusan at kapayapaan na ipinamana ng ating mga ninuno sa bansa. Sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang paggunita ng ika-80 anibersaryo ng Leyte Gulf Landing dito sa Palo, Leyte. Makasaysayan ang okasyong ito na sumasalamin sa naging pagtupad ni U.S. General Douglas MacArthur ng kanyang pangako na "I shall return". October 20, 1944, nakabalik nga siya sa bansa kasama ang tinatawag na Allied Forces at ito ang naging hudyat para makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Hapon noong World War II. Nakilahok din sa pagtitipon ngayong araw si House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng pamahalaan, gayon din ang mga kinatawan ng iba pang bansa. Sa programa Kapwa Kinalala, nina Teodoro at Romualdez ang kadakilaan at sakripisyo ng ating war veterans para makamit ang ating kalayaan na tinatamasa ngayon. Sa kanilang talumpati, tiniyak nila na patuloy na ipaglalaban ng administrasyon ang kapayapaan at bansa para na rin hindi mabaliwala ang naging pakikibaka ng ating mga ninuno. Panawagan ng mga opisyal, sana'y makiisa rin ang mga Pilipino sa pagkamit ng layuning ito. Sa seremonya, binigyang pugay ang ating war veterans, maging ang kanilang pamilya. Nagkaroon din ng reenactment ukol sa Leyte Gulf Landing at iba't ibang pagtatanghal. Kasunod niyan, isang exhibit din ang inilunsad sa probinsya na may kaugnayan pa rin sa okasyon na pinangunahan naman ni House Speaker Romualdez. Balikan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal kanina. Naway pagsilbing paalala ang araw na ito. Ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay hindi basta ibinigay. Ito ay ipinaglaban. Bunga ng dugo, pawis at luha ng ating mga ninuno. Mga kababayan, sa ating mga veterano at sa bawat Pilipino, ang laban nila ay laban natin. Let us carry forward the lessons of those who gave their all, so that we can prosper in a society where hope and opportunity flourish for all. As we celebrate bravery, let us also celebrate the progress we've made in forging peace, so that what happened then will not happen again. We commend the solidarity of the nations of Australia, Japan, the United States, in our shared aspirations for a secure and peaceful region. Your presence today is a testament of how far we have come in terms of promoting and protecting our respective national interests. Dominic, kanina nga abot-abot naman yung pasasalamat ng ating war veterans, maging yung mga grupo ng mga kamag-anak at kaibigan itong ang ating mga veterans group dahil hanggang ngayon, kahit nga matagal na itong ang World War II at ang kanilang mga nagawang sakripisyo nga para sa bansa, ay hindi pa rin nakakalimutan ng administrasyon na magbigay pugay sa kanilang mga naging pagsisikap para sa bansa. At Dominic, maidagdag ko na lamang din, bukod kay Speaker Romualdez, nasa pagtitipon din kanina yung iba pang mga kongresista at ang tinitiyak nga nila kahit naka-session break ngayon, tuloy-tuloy yung kanilang pakikilahok sa iba pang mga aktibidad at pagserbisyo sa ating mga kababayan hanggang magbalik sesyon nga sa darating na Nobyembre. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.